Good morning everyone. Our topic for this video is solving routine and non-routine word problems involving factors, multiples, and divisibility rules for 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, and 12. Let's start by reading this problem. Mrs. Garcia wants to arrange 40 chairs for the PTA meeting at the gym. She needs to arrange the chairs equally into rows. How many ways can she arrange the chairs equally into rows? So sabi sa problem, hahanap tayo ng iba't ibang paraan o kung ilang paraan madidivide ang 40 into rows equally. So para ma-solve natin ang problem na ito, kailangan makuha natin ang mga factors ng 40. Magagamit natin ang pinag-aralan natin na divisibility rules for 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, and 12. So ito dapat matandaan ng lahat na ang kahit na anong number ay divisible sa 1 at sa sarili niya. So ang first set ng factors natin o ang first pair ng factors natin ay 1 and 40. 1 times 40 ay 40. Dahil nagtatapos siya sa 0, ang number na ito ay divisible sa 2, sa 5, at saka sa 10. So 2, 5, and 10. Ano ngayon ang mga kapartner ng 2, 5, and 10? So ang 2, ang kapartner niya ay 40 divided by 2 ay 20. Dahil 2 times 20 ay 40. Ang kapartner naman ng 5 ay 40 divided by 5 ay 8. Dahil 5 times 8 ay 40. Ang kapartner naman ng 10 ay 4 dahil 10 times 4 ay 40. So, nandyan na ang 4, nandyan na rin ang 8. So, tignan natin, pwede ba sa 3? Madidivide ba ang 40 sa 3? Pag inad natin ang 4 plus 0, ang mga digits nito, ang sagot ay 4. Ang 4 ay hindi multiple ng 3. So, hindi siya pwede sa 3. Pwede ba siya sa 6? Mahahati ba siya sa 6 equally? Sabi, ang number ay divisible sa 6 kapag divisible siya sa 2 at divisible din siya sa 3. Dahil hindi siya pwede sa 3 or hindi siya divisible sa 3, hindi rin siya divisible sa 6. Divisible ba siya sa 9? Again, pag pinag-plus natin ang mga digits, 4 plus 0 ay 4, hindi siya multiple ng 9. So, hindi rin siya divisible sa 9. At hindi rin siya divisible sa 11, hindi rin siya divisible sa 12. So, ang factors ng 40 ay 1, 2, 5, 10, 4, 8, 20, and 40. Meron tayong 8 factors. Kaya, meron ding 8 ways. May 8 paraan sa kung paano natin madidivide ang 40 chairs equally into rows. So in here, meron tayong one table with 3 columns. So we have a column for number of rows, and then for the solution, and then for the number of chairs. So halimbawa, sabi natin kanina, merong 8 ways. So kung meron tayong 1 row, 40 divided by 1 is 40. Sa isang row na yon, merong 40 chairs. Kung meron namang 2 rows, 40 divided by 2 is equal to 20. So, sa bawat row ay merong 20 chairs. Kung meron namang 4 rows, 40 divided by 4 is 10. Ang bawat row ay may 10 chairs. Kung 5 rows naman, 40 divided by 5 is equal to 8. Merong 8 chairs sa bawat row. Kung 8 rows naman ang gagamitin, 40 divided by 8 is 5. Ang bawat rows naman ay merong 5 chairs. Kung 10 rows naman ang gagawin,
40 divided by 10 is 4. So, meron namang 4 chairs. If 20 rows, 40 divided by 20 is equal to 2. So, merong 2 chairs sa bawat row. And kung merong 40 rows, 40 divided by 40 is 1. So, merong 1 chair sa bawat row. So, again, we can divide 40 in 8 ways. Here's another problem. Andrea baked 150 cookies. She wants to share these cookies equally to her friends. Is it possible to share the cookies equally if she had 3 friends, 4 friends, 5 friends, 6 friends, 9 friends, or 10 friends? Sa problem naman na ito, titingnan natin kung maaari nating i-share ang 150 cookies equally. Kung meron siyang 3 friends, 4 friends, 5 friends, 6 friends, 9 friends, or 10 friends. Magagamit pa rin natin ang mga pinag-aralan natin tungkol sa divisibility rules. So again, sa 3, kailangan i-add natin ang lahat ng mga digits. So ang ating given ay 150 cookies. So i-add natin ang mga digits ng 150. So 1 plus 5 plus 0. 1 plus 5 plus 0 ay 6. Ang 6 ay multiple ng 3. So, ibig sabihin, kung meron siyang 3 friends, ang 150 ay mahahati sa 3 friends equally. Kung meron siyang 4 friends, so ang number ulit natin ay 150. Madidivide ba ang 150 sa 4 friends equally? So, ang last 2 digits niya ay 5 and 0. Ang 50 ay hindi multiple ng 4. So, hindi siya pwede ma-divide sa 4 friends. Sa 5 friends naman, ang 150, ang last digit niya ay 0. So, divisible siya sa 5. Kung sa 6 naman, ang 150 ay divisible sa 3. And it ends with 0. So, divisible din siya sa 2. Maaari siyang mahati sa 2, maaaring mahati sa 3. So, ibig sabihin, pwede rin siyang mahati sa 6. Kung 9 friends naman, i-add ulit natin ang mga digits. 1 plus 5 plus 0 is 6. Ang 6 ay hindi multiple ng 9. Kaya hindi siya divisible sa 9. Ang 150 ay hindi divisible sa 9. Kung by 10 naman or 10 friends, ang 150 ay nagtatapos sa 0. So, ang 150 ay divisible sa 10. So, pwede siyang mahati sa 10 kaibigan. So, again, si Andrea, maaari lang niyang mahati ang kanyang mga cookies kung meron siyang 3 friends, 5 friends, 6 friends, or 10 friends.